Hi Aries, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 20 to 26, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong bagong linggo, sumasang-ayon ang ilang doggies. Wait lamang po. Ayan, naway magtuloy-tuloy ang katahimikan. Aries, anong kailangan yung marinig ngayon? Message? Guidance advice para sa mga taong ito? So be straightforward, Aries. January 20 to 26, sa bagong linggong ito, anong kailangan yung marinig? Aries, para sa taong nakikinig ngayon, cut natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-exact advice. The Page of Cups, reverse. The Four of Wands, reverse. And the Two of Cups. Okay. Center natin si Two of Cups. May pagka-private, low-key ang linggong ito. Yes, merong kasiyahan, may celebration. Balance naman yung aking nakikita. Pero maaring tahimik lang ito. I mean, if ever, halimbawa, if in a relationship ka, Aries, at parang hindi mo masyadong dama ang kapareha. Parang hindi kayo na magsabay at one point ngayong linggo. Tayo po ay weekly. Hindi ibig sabihin ay hindi ka na mahalaga or hindi ka na priority. Again, may pagka-low-key lang. Private yung energy. Reversal tayo every time. Pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid. Especially, ayan nga, if in a relationship or kung single, pwede itong mag-apply sa matatawag nyong partner in business or partner in life, ganyan. Merong ilang maganda. Andito yung balance, good yung relationship, may kasiyahan pa nga, pero tahimik lang ito. Kumbaga, alam nyo na sa inyong mga sarili na anuman yung pwedeng ihain sa inyo ng universe this week, andyan yung celebration na tahimik, andyan yung pagmamahal, the Page of Cups. Okay? Or kasi iba-iba tayo ng paraan. Maybe isang indikasyon for some of you, Aries. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Syempre pa. Maybe sign for some of you, why not celebrate naman sa inyong mga kagustuhan, have fun, paangatin yung excitement, or yung inyong mga social life, pagdating sa inyong mga buhay relasyon, love life, especially. Andito yung expression, okay? But at the same time kasi, again, magkakaiba ang bawat isa. Yung iba kasi, baka aring talagang solid yung pagpaparamdam, especially pagdating sa paraan nito, kung paano ito mapapaangat yung pagmamahal. Iba-iba tayo ng love language, okay? Ano ito, Moonchild? Andito yung pagbibigayan, okay? Andito yung pagsabay sa ilang minsan, syempre wala namang perfect relationship, pagkakaiba ng bawat isa. Balance, mutual. Kung ang ilan yung pagtatanong, kamusta ng inyong relasyon, nandito pa. If singles, kung nanaisin nyo, kung ready lang naman, hindi kailangan ipilit. Sabi ko sa inyo, maaaring ito ay someone na pwede nyo makilala sa isang, andito kasi si Four of Wands eh. Ito yung na-mention kong celebration, party, wedding, why not? Or kung magiging open kayo, kahit over the net lang ito, merong someone na pwedeng umangat, na merong spark, may pagka-balance, mutual yung attraction. So love ang umaangat, more on relationship sector para sa inyo ngayong linggo, Aries. Hi Taurus, so weekly kapalaran tarot scope from January 20 to 26, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice para sa inyo ngayong bagong linggo, Taurus. Anong kailangan marinig ng mga taong ito ngayon? Message? Taurus, guidance para sa kanila. Anong kailangan nating maiparating sa mga Taurus this week? Taurus. Okay, cut po natin into 3. Kunin lang natin yung pinaka-advice. Taurus this week, the Six of Pentacles, the Page of Pentacles, reverse,
and the Four of Wands. Okay, so kanina umangat din ito kung nakapakinig kayo sa mga Aries. It's just that right now sa inyo naka-upright, nakaharap na siya. So ano to? Taurus. Ayan. Celebration na naman. But this time sa inyo parang claim na natin ngayong linggo. Page of Pentacles. Manifestation is the key, guys. Pahayag nyo na ito, tanggapin nyo na ito. Positive tayo. Especially when it comes to money. Merong money opportunity. Okay? Eto, napakalawak. Just only take what resonate. Possible na ito ay money opportunity, extra work for an extra income, or something na pwede nyong matanggap. It could be a bonus, a reward. Oo, why not? Six of Pentacles. Reversal po tayo every time. So, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Yes po. Pero, aking ulitin, meron kayong isi-celebrate. Kaya naman ito kaliit, kalaki, sa realidad po, di ba? Tayo ay magkakaiba. Pero this is something na pahahalagahan nyo. Okay? Lalo pa kung itong mga nakalipas na buwan o linggo ng taon, di parang puro palabas ang ilang sitwasyon. Claim na natin, na angat yung katatagan ngayong linggo. I mean, makakita kayo or makakaramdam na kayo kahit paano. Again, magkakaiba ang bawat isa. Walang katamis-tamis ng improvement. Hindi nyo pa man ito ma-realize. Minsan hindi lang tayo aware sa ilang subconscious na ganap. Hindi natin nakikita pero lagi nyong tatandaan na umaandar, may progreso, merong resulta. Lalo naman kung alam naman ninyo sa inyong mga sarili, na ibinibigay nyo lang din yung inyong best sa inyong ginagawa. At yung mga puso nyo dito, the Six of Pentacles, ay para lang din meron kayong maibigay. Okay? Andito yung intention din kasi na umangat yung sense of responsibility na kailangan meron kayong ma-share na ang ganda. Kaya naman yan ay hindi mababaliwala. I mean, doble, triple, i-claim na natin na merong magandang posibilidad po pagdating sa pera ngayong linggo. Para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 20 to 26, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message para sa inyo. Ngayong bagong linggo, anong kailangan marinig ng mga Gemini? Message. Advice para sa mga taong ito this week. Ano pong kailangan nyo lang marinig? Gemini. Sa taong nakikinig ngayon, mensaheng gabay po. Gemini, cut natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-mensahe. Okay. Yes, sumama na sa The Lovers, the Five of Cups, and the Seven of Wands. Pagitnaan na natin si Seven of Wands, the Lovers reverse, the Five of Cups reverse. Okay. Love life na naman. Actually, parang sinasalubong na natin. Parang more on relationship. Yung nakukuha ko rin sa ilang unang signs na aking nabasahin today. Sinasalubong ang Alin Moonchild, ang Valentine's. Papasok na kasi ang buwan ng mga puso. The Lovers ay narito. Guys, no matter what your relationship, status, single, in a relationship, attached, or married, walang perfect na relasyon. Nag-highlight talaga dito, 7. 7 is about relationship in astrology. Pero, walang perfect in a way na minsan talaga mahirap sabayan yung ilang bagay, sitwasyon. Reversal tayo, pwede itong mag-apply sa iyo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid. Parang meron kayong, maaring maramdaman na meron kayong extra na kailangan ibigay na responsibilidad or pagmamahal, effort sa inyong mga kapareha. Andito ang pakikipaglaban. Ilalaban nyo ang relasyong ito. Or a reminder for some of you, okay?
kung napagtatanong ko, andito ka pa sa tamang tao, tamang posisyon, relasyon, I will be honest. Meron pa. Ito again, pwedeng mag-apply sa iyo mismo or sa iyong kapareha. Parang pinapaalalahanan pa kayo dito na merong ilalaban. I see forgiveness, may pagpapatawad, renewal, reconnection. Okay? Parang may rebirth. Hindi perfect. Wala namang perfect na relasyon kahit sa simpleng pakiramdam ito. Pero perfect week ito para sabayan ng ilang pagbabago or para magbago patungo sa higit niyong ikilala ko bilang magkapareha. Or kung single ka, huwag kang sumuko. Kung naiinip ka na, take it easy. Huwag mo lang din pangunahan ng sitwasyon. Huwag mong bigyan ng control. Maaring ang ilan sa inyo ay dumadaan sa recovery, the 5 of Cups. Meron pang kailangan patawarin. Baka ito lang din ang inyong mga sarili. Alam mo yun, minsan nakakabuo rin tayo ng ilang bad decisions, choices sa buhay. Pero huwag mong sukuan. Patuloy kang maging bukas. Buksan mo ang pinto ng iyong puso. Gemini. Okay, meron pang magandang possibility para sa inyo. Pero again, take it easy. One day, one step at a time. Okay, take everything na hindi nyo minamadali ang mga sitwasyon. Trust your instinct. At huwag kayong matakot to take a risk. Huwag kayong magtakot na sumubok mula dito sa ilang pagsubok ng buhay. Pinapaalalahanan ka na maging malakas. Laksan mo ang loob mo. Okay, balance is the key. Walang perfect. For some of you, maaaring naramdaman na itong tension na ito sa ilang partner na matatawag niyo the lovers. Pero kahit pa yan ay in reverse, I feel dito, love is love. Okay, andyan pa rin yung pagmamahal. Meron akong nakikitang pagpapatawad. Kahit sa simpleng pakiramdam, baka ang ilan sa inyo ay wala rin kailangan patawarin kundi ang sarili or ang sitwasyong ito. Kung naghihintay kayo ng closure sa isang bagay, sitwasyon na parang naiiwanan kayo ng pagka-stuck, deserve nyo ang mag-move on. Baka ganun lang din ang nais iwan ito for some of you, okay? Laban lang. Kita mo, 7 of Wands. Patuloy kayong maniwala sa buhay. Mahirap man, again, ito ay isang proseso. Kung tumadaan kayo sa recovery, huwag mainip, huwag magmadali. Deserve mo ang magmahal at mahalin. Ito yung umaangat, may hugot ngayong linggo para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 20 to 26, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong linggo. Cancer, anong kailangan na gabay ang nais natin maiparating sa mga taong ito? Message, guidance, advice para sa mga Cancer this week. Ano pong kailangan marinig ng mga Cancer? Okay, cut natin into 3. Okay, kunin lang natin yung pinaka-advice, the 3 of Cups. This one is in reverse. Uy! Sandali. 3 of Swords. 3-3. Napapauwi si Moonshot kasi Cancer din si Moonshot. The 6 of Pentacles. Okay, so this week, Cancer, ito hindi kailangan laliman, katakutan, napakalawak. Yung sa bawat cards, meron yan kalaki po na mensahe. Just only take what resonate. For some of you, if this is about your love life, heart matters, okay, kita nyo naman, the 3 of Swords, may 3 espada yan na nakatusok sa puso. So, maaring merong tension or even conflict when it comes to relationship. Maaring, ayan, alam nyo, puro love life, kanina pa sa ilang unang signs, puro love life ang aking naiiwan about partner, relationship area. Kasi nga, magwa-Valentine's. Ganun ba yun? Hindi, pero
Eto, again, di kailangan laliman. Maaaring ngayong linggo, umangat yung ilang differences for some of you. Wala namang pare-pareho. May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay, paniniwala. Minsan na umaangat talaga yung pagkakaiba. Okay? So, dito, maidadaan naman daw ang mga sitwasyon sa mabuting usapan. 3-3, umaangat, maging bukas kayo. Yung open communication sa relationship na very important, makakatulong yun. Kahit pa sa mga pagkakataon na ang hirap nun, di ba? Lalo kung mapapangunahan kayo ng emosyon. Pero give and take lang daw. Balance is the key. Communicate, connect with your partner, or kung single kayo, at single regardless kung ano yung katayuan ng status sa inyong relasyon ngayon. Maaring ang ilan sa inyo as a Cancer, very sensitive na kayo eh. Pero baka this week maging extra pa. Extra emotional and sensitive ang ilan sa inyo. Especially itong nagdaang full moon. Nagkaroon tayo ng full moon last January 13 sa inyong sign, Cancer. Full moon can mean endings, pero dyan nagiging mas kayo yung pinaka-apektado ng full moon na nagdaan na ito. So definitely, take it easy, take care of yourself. Kung hindi ito mag-apply pagdating sa inyong emotional or mental health, hindi ba isang medical advisor ang moon child? Maaring kusang umaangat din yung enerhiya na ayaw nyo na lang muna. More on private, low-key, yung energy, the 3 of Cups. Parang ang baba ng enerhiya. At kung ito yung mag-apply sa inyong pakiramdam, physically, ito sa part na ito guys, of course, kayo po ang higit na makapagsasabi, listen to your body. Okay, physically, mentally, emotionally, kung kailangan nyo magpahinga, gawin yon. Kung naibibigay nyo, okay, yung oras, yung enerhiya sa 6 of Pentacles, sa ilang tao, pamilya, trabaho, yes po. Sana huwag nyo rin kalimutan na maibigay yung importansya para sa inyong sarili. So, take it easy. Pahinga rin pag may time, recharge your energy. Lalo pa po kung mag-apply na para maging extra sensitive kayo sa ilang sitwasyon. Wag laliman. Although malalim ito. Don't be too hard sa inyong sarili. Kung ano man ang ihain sa inyo ng universe ngayon, everything's temporary. Especially kung makaramdam kayo na parang ang baba ng enerhiya, hindi yan mananatili dyan. Okay? Ayan, maibabalanse ang ilang sitwasyon. Stay positive sa ilang koneksyon or ganap na ito. Kahit pa maaring may ilang challenge kayong maramdaman this week. Laban lang, tuloy lang. Para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hi Leo, weekly gabay, tarot scope po tayo from January 20 to 26, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong linggo. Bagong linggo, Leo, sa mga Leo na maaaring makapakinig nito, mensaheng gabay po, message. Guidance advice sa mga taong ito, Leo, wala pa. Minsan nagugulat lang tayo, ayun o, pero hindi tumatalon or ano pa humaharap, wala naman. Medyo struggle tayo po kasi ay live na live, andito ang ilang camera. Pero Leo, cut natin ito into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-advice sa inyo this week. 8 of Pentacles, reverse. Ace of Wands, reverse, and the Moon. The Moon. Okay, so eto na naman tayo. Sa may pagka-low-key ang aking nakikita. Tahimik nyo lang kinakaya ang ilang sitwasyon, pinaglalaban ng relasyon or partnership. Andito lahat sa inyo. Ang trabaho and yung connection nyo sa inyong pamilya, kapareha, may pagkatahimik lang. Ngayong linggo, tayo po ay weekly lang naman. Okay, tahimik niyong kinakaya, lalagpasan ng linggong ito ng payapa. Okay, yun naman yung mahalaga. As long as nandyan yung focus nyo sa trabaho, sa kapareha, balance is the key.
Okay? Andito pa rin naman nag-iinit ang inyong mga sarili na maibigay, matugunan yung ilang pangangailangan. Or ito kung saan yung pwedeng maramdaman, Leo, ngayong linggo. Parang less yung energy na makipag-socialize or kasi andito yung parang gusto niya lang munang mapag-isa or kailangan nyo ng me time, ng higit ngayon. The moon is here. May pagkamalalim. Sobrang mag-a-apply ito astrologically kasi right now, si Mars, the planet of energy, right now is currently in your 12th house of solitude. Andyan yung pag-iisa. Pagdating sa halimbawa, kahit na minsan wala naman tayong choice, lalo pa kung araw-araw humaharap kayo sa mundo, sa labas, sa ilang katrabaho, sa trabaho, sa ilang tao. Pero parang, yes, andyan yung kakisigan nyo pa rin, yung power, yung energy. Mars is a planet of energy, yes. Pero right now, naka-retrograde pace siya, so hindi siya ganun kaganda yung flow. Medyo mababa yung enerhiya. So, gusto nyo lang munang mag-focus sa kung anong ginagawa nyo. At hindi kayo masyadong, hindi naman sa hindi kayo magiging bukas sa ilang sitwasyon. Pero focus, concentrate lang. Or maybe ito po yung pinaka-message. Okay? Kung meron kayong halimbawa, parang tinatapos na proyekto sa 12th house kasi dyan pumapasok yan yung pagka-hidden, secret lang ito. The moon is here. Parang hindi nyo muna ito ipapakita sa madla. Tahimik nyo itong lalaban, tahimik nyo itong tatrabahuhin. Kahit sa simpleng ideya, plano, meron ba kayong binubuo? The Eight of Pentacles, andito yung pagpupush nyo pa rin sa work. Kahit pa, parang gusto nyo lang munang mapag-isa. Okay? Or, hindi po isang medical advisor ang Moonchild sa 12th house kasi dyan po mapasok ang healing. It could be about the moon, mental, emotional, or even physical health. Sa parte na to guys, kayong higit na makapagsasabi, okay? Kung kailangan nyo munang magpahinga, mag-relax, gawin yon. Deserve yon kasi nakikita ko yung pagpupush nyo dito, yung init sa inyong mga sektor ng trabaho especially. Umaangat yung inyong yung pagka-intense patungo sa success, sa ilang ambisyon, sa ilang goal nyo, at andyan yung hard work. Napakaganda, pero paano natin yung gagampanan talaga ng merong consistent? Kung minsan hindi na natin yung nararamdaman natin. Kasi I have my rising sign in Leo, so somehow nakakaramdam. The moon pa nandyan. This is all about your emotion. So, minsan, kapag masyado tayong nag-iinat sa ginagawa natin, hindi mo na napapakiramdaman ng iyong sariling pakiramdam. Kasi nga, meron kang goal na gustong mariting or ma-achieve. Pero very important this week to listen to your body, take care of yourself, pahinga, recharge your energy, at sa true lang, may magandang progress. Huwag ka lang mainip, huwag kang kumbaga, mapag-alala. Ayan. Stay positive kasi the moon, again, malalim ito. Stay positive sa iyong sitwasyon. Listen to your intuition. Kung kayo'y mapagtanong at one point ngayong linggo sa ilang bagay, sitwasyon, relasyon, hindi tayo nagkakamali, pero maaring yan daw yun. Okay? Yun yung naisiparating na mensahe kung anong nararamdaman nyo. Ito yung umaangat na may hugot pa para sa inyo ngayong linggo, Leo. Hi Virgo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 20 to 26, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong bagong linggo. Virgo, anong kailangan nyo marinig? Message. Advice para sa mga Virgo this week. Sa taong maaaring makapakinig nito, mensaheng gabay po. Virgo. Count natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-mensahe.
the Knight of Swords, the Star, and the Nine of Pentacles, Reverse. Ano yan? May liwanag ang buhay. Ang ganda. Andito ang inyong pakikibaka paglaban sa gusto nyong makitang resulta na hindi imposible with the Star. This is a very positive card po na kung ano yung gusto nyong marating or especially kung ito yung parte ng ilang kahilingan nyo sa mga tala. Ayan. Itinataas nyo ito sa Kanya. Kasama sa inyong mga dasal. I-claim natin na ngayong linggo, Virgo. Ngayong linggo, i-manifest, pahayag nyo na yan, tanggapin nyo na yan. This is a manifestation card din. The Star ay makakamit nyo yan. Mararating nyo yan. Alam ko ang tamis, Nine of Pentacles, maybe isang indikasyon ito. This one is in reverse po. Minsan, ayan, parang masasamid pa ata si Moonchild. Bigyan nyo nga akong number. Ay, tayo ay live sa FB. Di ako sure kung may nanonood pa. Time check, 3:02 a.m. Ganito tayo mag-live. Ganyan na mag-live ang buwan, ang Moonchild. Pero, minsan ang hirap nating masatisfy sa isang relasyon, sitwasyon, posisyon, purosyon. Kasi nga, gusto natin syempre yung perfect, yung maganda, yung the best. Pero, stay in the moment, Virgo, baka ito rin yung pinaka-message. Be present. Yung mahalaga naman ay yung ngayon. Huwag kang mainip, huwag kang magmadali. Take it easy kasi nakikita ko dito, grind kung grind, work kung work, lavarn kung lavarn, ganun. Oo, pero the Star, again, maybe ito yung pinaka-mensahe rin. Or aangat ito this week. You will feel more futuristic or hopeful, confident sa iyong buhay na napakaganda. Bukod sa manifestation card si the Star, spiritual card din po ito. Kaya ako na ma-mention ang dasal. Alam naman natin how powerful ang prayer. Samahan ng patuloy na dasal ang iyong pangarap or yung mga gustong pang marating matutunan sa buhay. Okay? Maging pa man po ang inyong religion sa ating nag-iisang creator, si Lloyd. Pray lang natin yan. Iangat natin sa Kanya yan. Kahit paminsan, ayan, Knight of Swords, nagkakaroon ng ilang kabagalan sa daan. Nagkakaroon ng delays or ng ilang lubak-lubak. May ilang trials, struggles, parte yan ng iyong mission. Unti-unti. Okay, huwag kang magmadali. Pero papunta ka doon, tiwala lang, sapat na tiwala sa iyong sarili, sa proseso at sa Kanya. Itong umaangat na message para sa inyo ngayong linggo, Virgo. Hi Libra, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 20 to 26, 2025. Kuha lang po tayo ng pinaka-exact advice, message para sa inyo ngayong bagong linggo ng Enero. Anong kailangan marinig ng mga Libra ngayon? Sa taong nakikinig right now, Libra, message. Guidance advice sa mga Libra this week. Libra. Ayan na. May umangat na gusto ko, alam mo, kinakat natin to kanina pa. From Aries hanggang sa inyo, pero sa inyo may umangat. Hindi natin pipigilan. Huwag niyong katakutan. The Death card is in reverse. Add pa tayo dyan. Meron lang po yung kalakip na mensahe, okay? Ano bang kailangan marinig ng mga Libra? Bakit ito ang umangat? Guidance advice, message para sa mga taong ito. Okay. Since wala na, kunin ko na lang dito muna. Pinaka-add lang tayo ng clarification. The Sun, the Ten of Swords, reverse. Ayun na. Positive to, guys. Sandali, ayusin natin. Nasa lubong na tayo ng mga chicken. Magandang umaga. Ipagitna natin si The Sun. Napapangiti ako. Libra. Ngayong bagong linggo. Weekly tayo, okay? Patuloy kayong tumadaan sa, saan yan? Personal growth. Or career growth. Or pagdating sa relasyon, tayo general reading. Just only take what resonate.
Hindi nyo pa man ito ma-realize, okay? Pero, may ilang changes. Parang nga dito kayo sa transformative period sa inyong buhay para sa higit nyong, again, ikalalago. The Sun, andito ang energy. This is a very positive card po na merong mga bago, may kasiyahan. The Ten of Swords, may paghilom. This one is in reverse na. May rebirth, renewal ng inyong mga contract sa trabaho or sa relasyon ba ito? Pwede rin. Or may mga bago kung kayo nasa isang relasyon. May pagbabago, yes. Para ito, sa higit nyong again, ikasisiya, ikaliliwanag ng buhay, ayan. Or maybe ito yung kailangan mo paangat. Ito yung pinaka-message na magsaya rin pag may time. May pagkaseryoso akong nakikita dito, Libra. Kumbaga, pause din. Okay? Para hindi tayo masyadong kasi dito parang nakikita ko yung ito pwedeng naramdaman na, especially kung nag-push talaga kayo sa inyong mga buhay, karera, trabaho, relasyon, hindi nyo sinukuan ng ilang sitwasyon, masyado kayo nag-overtime, ayan, push kong push, and dito, claim natin this week, merong magandang balita, or may pag-level up, hindi nyo pa man yan ma-realize, tumadaan kayo sa proseso, progreso, transitions, may pagbabago, yes, pero this is something again para sa higit yung ikatataas. Things are changing positively para sa inyo. Despite dito sa ilang, kasi ito hindi madali guys, the Ten of Swords reverse, sa ilang challenges, struggle, difficulty ng buhay. Wala namang madali, lalo pa halimbawa sa trabaho. Diba? Pinag-aalayan niya ng effort, nung sipag, nung tiyaga, at yan na. Mailalaga na natin yung tumitilaok dito. Ay, tinola na yan bukas. Charot, hindi. Pero may movement kung kayo yung nakakaramdam ng kabagalan or parang napagtatanong kung andito pa ba kayo sa tamang posisyon, relasyon. Maiwan ko naman na andito pa. Parte ng inyong marahil mission pa rin. Okay? Itong ilang task ni Kuya na hindi kadalian panghawakan. Pero huwag niyo sanang sukuan kung andito pa lang kayo sa parang nahihirapan kayo. Okay? Yan po ay hindi nababaliwala. Papunta ka doon. Pero huwag masyadong seryoso. Parang masyadong seryoso. The Sun ay narito. Paangatin niyo rin daw ngayong linggo yung inyong mga inner child or childlike. Okay? Have fun, enjoy din. Or pahinga rin. Baka ganun lang to din. For some of you, na hindi ganun ito, hindi po isang health advisor ang Moonchild. Add ko to, kasi may ilang Libra akong kilala lately. Hindi sila nagiging okay physically. Medyo nagiging, kasi nga nagpupush Okay, my goal. Andito yung energy, the Sun. Pero pahinga rin. Baka naman hindi napapakiramdaman ng sarili. Kailangan yung mag-recharge, mag-renew, mag-refresh, ganyan. Pahinga ng enerhiya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay go tayo ng go. Yes ng yes. So, yes to opportunity, pero yes ka rin para sa iyong sarili. Ngayong linggo, ito yung umaangat para sa inyo, Libra. Hi Scorpio, weekly kapalaran tarot scope po tayo. From January 20 to 26, 2025, kuha lang tayo ng pinaka-advice para sa inyo. Sa bagong linggong ito, anong kailangan marinig ng mga Scorpio? Minsayang gabay po. Scorpio, guidance para sa kanila. Message para sa mga taong ito na maaring makapakinig. Scorpio, anong parating, anong ganap ngayong linggo, anong kailangan yung marinig? Cut natin into 3. Will be straightforward po sana kasi maraming pagkakataon, maraming naisip parating ang baraha. The Moon na naman ay narito. The Page of Cups and the Devil. Okay, hindi kailangan katakutan, laliman. Meron lang po itong kalakip na mensahe.
Ito na naman tayo, malalim, may pagka-intense, andito yung emotional intensity. Pagdating sa inyong mga feelings, the Page of Cups, the Moon. I will be honest, for some of you, maaaring maka-experience or makaramdam ng difficulty, struggle. Minsan wala tayong kahit sa simpleng pakiramdam lang po ito, hindi kailangan katakutan yung emotion natin. Nagiging extra sensitive tayo. Merong struggle sa part na yan. The devil, dalawa lang ito. It's either merong nakukulangan o nasusobrahan. Halimbawa, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Kung ito ay may patungkol sa inyong relasyon, definitely andyan ng emosyon. Parte yan. Maaaring ang isa sa inyo, umangat yung kahit sa simpleng mood swings, lahat naman tayo, merong mood swings, diba? Meron tayo umangat yung pagka-moody, or merong jealousy. Yes po, reversal. Again, pwedeng maramdaman ito ng kapareha, if in a relationship, or ikaw mismo sa isang relasyon. More on connection, partnership, relationship ang aking nakikita dito para sa inyo. More on your feelings. So, anong magagawa natin dito? Balance is the key. Siyempre, paano walang pagkakulang or pagkasobra? Hindi madali, hindi naman tayo perfect. Okay? Pero yung awareness pagdating sa yung emosyon para higit mong mabigyan ito ng mas balanse at may pagkawasto na reaksyon, kung paano mo i-handle ang pwede mong kaharapin ngayong linggo. Bigyan mo ng opportunity ang iyong sarili na higit mong mapakiramdaman ang ilang ganap na ito. Lalo pa kung mag-apply po itong na-mention ko na parang may struggle pagdating sa inyong mga pakiramdam. Okay? Or, other messages, kung hindi yun mag-apply, guys, napakalawak na ang naisip parating ng baraha. The Devil, the Page of Cups, the Moon. Why I'm getting a message dito na more on sexy time ito. Pwede kaya yung KFB. Ito na naman, baka mawala na naman yung live natin. Minsan hindi napapahintulutan, dapat pala hindi ko ata minention yun. Pero, yes po, baka may pag-init. Ayan. May, dito yung emosyon. Pero sana, alam naman, yung sobra, ayan. Baka naman, yung sobra, huwag masyado. Baka dyan masobrahan. Alam nyo na yan. Balance is the key. So, it could be physically, mentally, emotionally, or, ayan na, andyan na lahat. Or even spiritually, guys. The devil is here. The moon. Ayan, sumasang-ayon ng ilang doggies. May aso sa card or wolf art ayan. Sa pinaka-art nung baraha. Pero, balance about your partnership, relationship area. Yun lang, okay? Basta't alam nyo sa inyong mga sarili, andito lang kayo sa pagkawasto, walang dapat kayong higit na ikabahala. Ayan ang umaangat para sa inyo. At sapat na pag-unawa, pag-uusap, if ever rin na mag-apply ito sa inyong mga relationship sector. Pag-uusap lang din. Yun lang naman ang magagawa, ang kumonekta, patuloy na pag-uusap, connect, communicate with your partner. At yan po ay hindi natin, ma-handle nyo yan. Okay, merong solusyon. Kaya naman minsan tayo napapangunahan ng ating mga emosyon. Ngayong linggo, ito yung umaangat para sa inyo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly kapalaran gabay po tayo, tarot scope reading para sa bagong linggo na ito. This is from January 20 to 26, 2025. Kuha lang po tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo. Para sa mga Sagittarius, ngayong linggo, anong kailangan mong marinig? Message. Advice para sa mga Sagittarius this week. Anong kailangan marinig ng mga Sagittarius? May sign gabay po para sa kanila. Okay, cut natin into 3. Kunin lang po natin yung pinaka-mensahe. Sagittarius. Ayan, sumasama na sa kamay ko.
Knight of Pentacles, Six of Swords, the Devil. Bumagsak na naman siya. Kakabagsak lang nito pero hindi ibig sabihin ay hindi na okay or meron kung ano pa man. Meron lang po itong kalakip na mensahe, huwag katakutan. Okay. Sagittarius, meron na naman tayong hugot dito. Merong hugot. Meron na kang nakikitang imbalance. Wala namang perfect. Maraming pagkakataon hindi tayo nakakasabay sa sitwasyon, relasyon, posisyon. At dito nabubuo ang ilang tensyon. May ilang stress. Ayan. Dalawa lang yan, di ba? Minsan, the devil, yung imbalance, nasosobrahan o nakukulangan tayo doon sa energy na pwede mong naibibigay sa iyong kapareha, pamilya, o yung nabibigay mo sa iyong sarili. Okay? Pero, huwag kang magpatalo sa emosyon na yan. Or dito sa ilang demonyo, the devil is here. Minsan wala rin tayong ibang kalaban ng higit kundi ang ating sarili. Kung paano tayo mag-isip, kung paano natin hinahandle ang ilang sitwasyon. Okay, yun yung unang message na nakikita ko dito. Wala namang perfect relationship. But this is something, the Six of Swords, reverse, merong solusyon. At ang solusyon na ito ay ang maibalanse ang mga bagay-bagay nang walang pagkasobra or pagkakulang. Okay? If hindi yun mag-apply, okay, the Knight of Pentacles is here. So, maaaring andito yung motivation nyo or magiging extra yung inyong mga power, energy to do action para dito sa resulta na gusto nyong makita. Siyempre pa, pagdating sa inyong trabaho, especially rin, buhay, karera, dyan yung pumapasok, pera. Umaangat dito yung, baka dito nasusobrahan or masobrahan ngayong linggo, tayo po ay weekly lang naman, na merong marating, andito yung sense of direction. Kung ano pa yung mga gusto nyong ma-achieve or marating in life, Sagittarius as a travel sign. Kahit sa simpleng pagpaplano, baka meron kayong gustong puntahan pa or madiscover pa ng mga bago na hindi imposible ngayong linggo. Unti-unti lamang, Knight of Pentacles, the Devil. Huwag kayong magmadali, huwag kayong mainip. Okay, kung ano man yung goal, kahit sa simpleng plano this week na umangat sa inyo, claim natin, pwede itong mag-lead, okay? Or pwedeng maging daan ito patungo sa inyong, yung resulta na ating nakikita. Achievements. Success. Pero again, another reminder guys, na bukod sa mensaheng kabayang may iwan ng baraha, ito lamang po yung maaring kondisyon, okay? Madalas kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin, pero yung resulta na aking nakikita sa inyong baraha, yung outcome, of course, at the end of the day po, ay wala sa mga barahang ito. Still, everything is up to you. So, patuloy na umangat sana sa'yo yung sense of direction na aking na-mention, yung awareness sa iyong sarili, sa kung saan mo talaga gusto pang magtungo. Hold your vision. Panghawakan mo yung pangarap. Pero take it easy, kalma. Baka si the devil umaangat dito, magmadali ang ilan. So, syempre kapag excited tayo, andyan yung ilang tendency or yung pakiramdam natin, nagiging impulsive tayo sa ilang sitwasyon. So, isa-isa lang. Take it easy. Take everything one day, one step at a time para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly kapalaran horoscope po tayo from January 20 to 26, 2025. Kuha lang po tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo sa bagong linggo ng Enero. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Capricorn message. Guidance advice para sa mga Capricorn this week. Sa taong nakikinig ngayon, Capricorn, anong kailangan nyo marinig? Mensaheng gabay po. Kahit natin po ito into 3. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko po kayo after each sign. Why not? Tingnan natin. The 8 of Wands. This one is in reverse. Kunin lang po natin yung pinaka-exact advice. The High Priestess ay narito.
Justice coin, parang gusto pang sumaman itong isa. Okay? The Emperor. Major Arcana ang tatlo. So, maaring may ilang major ganap ngayong linggo. Major guys. The Emperor, the High Priestess, the Justice coin. Ano na to? May hugot na naman tayo dito. Hindi. Pero, kung meron kayong nailalaban o inilalaban ngayon pa lang pagdating sa inyong mga buhay, trabaho, relasyon, or kung talagang meron kayong inilalaban na legal matters, hindi po isang legal advisor ang Moonchild, i-claim natin ngayon pa lang na merong tatag, meron kayong maipapanalo. Okay? Sa relasyon man yan, nandito na yun, trabaho, karera, kapareha. Lalo pa kung naramdaman nyo na ito, the Eight of Wands reverse, nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon na parang hindi ganun kaganda yung flow, yung movement sa inyong ipinaglalaban. Hindi nyo pa man yan ma-realize this week, maaring kailangan lang marinig na gaano man katagal or nagiging mabagal yung process. Dumadaan kayo sa progress. Okay? Gumagalaw kayo. Huwag kayong mainip. Huwag kayong mapagtanong masyado sa inyong mga sarili. Don't be too hard sa inyong mga sarili, Capricorn. Andito ang justice. Claim natin na marireceive nyo yung tamang hustisya para sa inyo. Again, life in general, just only take what resonate po. In reality, kahit pare-pareho kayo ng sign ay sa Capricorn, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Okay? Pero yung tatag ay narito kasi, yung paniniwala, listen to your intuition, maaring maging malakas yan ang higit ngayong linggo. Tiwala sa proseso, tiwala sa inyong sarili, at syempre patiwala sa Kanya. Patuloy na dasal, samahan ito, the High Priestess is here. Samahan ng dasal, ano man ang inyong pinaglalaban sa buhay, at lalo pa kung iniangat nyo ito sa Kanya, patuloy nyong iniaangat sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong faith or religion, pray lang natin yan. Darating yan sa tamang panahon, pagkakataon, walang ibibigay ang nasa taas para sa inyo na hindi makabubuti. Okay, ito yung umaangat. Balance is the key. Maaaring kailangan lang din marinig. Ito yung message na umaangat para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hi Aquarius, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 20 to 26, 2025. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo sa bagong linggo na ito, para sa mga Aquarius, sa taong nakikinig ngayon, or maaring makapakinig nito, Aquarius message. Anong kailangang mensaheng gabay ang marinig ng mga Aquarius this week? Guidance po para sa kanila ngayong linggo. Aquarius. Okay, cut natin ito into 3. Guidance, advice para sa kanila. Kunin lang po natin yung pinaka-mensahe. The King of Cups, reverse. The Hermit. Queen of Swords. King and Queen ay narito. Queen of Swords, reverse. Aquarius. Ito, pwedeng kusang umangat sa inyong mga pakiramdam or pwedeng kailangan nyo talagang mapaangat or ihain sa inyo ng universe. Unang-una na dyan ay parang kailangan nyo ng kaliwanagan. Kailangan maging klaro sa inyo ang ilang sitwasyon. Kasi ang ilan ay maaring, I will be honest, ay kailangan ng gabay. The Hermit ay narito. May iwan ko, tayo po ay weekly, okay? Aquarius, this is not the best week para bumuo kayo ng major, big decision sa inyong buhay. Life in general, King of Cups, relationship man, or Queen of Swords, pagdating sa inyong trabaho or paraan kung paano nyo
dinadala ang sarili sa trabaho, partnership, relationship. Just only take what resonate. Okay, pero hindi sa hindi magiging okay kung ano man yung pwede niyong simulan or bigyan kahit sa simpleng salita, komento, opinyon. Pero napakahalaga raw po na alalayan ng sarili kung paano nyo pangahawakan ng mga bagay-bagay. Kung paano kayo mag-i-invest ng energy or maglalabas ng enerhiya sa sitwasyon. Okay? Kasi baka meron kayong pagkasobra or pagkakulang na maiparating sa mga taong ito or ilang bagay. Okay? Kumbaga, bago tayo, kahit over the net lang ito, halimbawa, kumbaga, think before you click. Parang ganun, ano? The Hermit, kailangan ng kaliwanagan bago kayo bumuo ng mga desisyon na kung saan. Minsan kasi, lalo kung mapapangunahan tayo ng emosyon, diba? Minsan napapadalos-dalos or nabibigla rin tayo sa ating naipaparating sa madla. So, take it easy, kalma muna, hinga. If ever, parang meron dyang pakiramdam nyo, kailangan meron kayong maiparating sa mundo, kalma. Kung kailangan nyo ng pagpapayo, gawin yon. The Hermit, Hermitanyo ito Oo. It could be someone na nakatatanda sa inyo or someone expert sa inyong ginagawa. Or it could be a mentor, a counselor, your guardian, or a tarot reader. Ito, lapit lang kayo kay Moonchild. Ayan. Magtanong, mag-share ng inyong saloobin bago kayo, lalo pa kung something major talaga or big decision this week. Pag nilay-nilayan mo ng mga bagay, kasi meron akong nakikitang bukod sa hindi pagkaklaro sa inyo, reversal tayo, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Hindi pa siya klaro, hindi pa sigurado. So, balance, ayan, nagkakaroon ng ilang imbalances. So, kalma, hinga muna. Pag-aralan ng ilang sitwasyon bago kayo bumuo ng mga desisyon or aksyon na alam niyo naman minsan gaano tayo ka-ready. Minsan gaano man tayo ka-ready, hindi pa palahan na ang mga bagay-bagay. So, magtanong, mag-research, nilay-nilayan, do some reflection ngayong linggo. Para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, weekly kapalaran tarot scope po tayo from January 20 to 26, 2025. Kuha lang po tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo this week. Pisces, anong kailangan nyo marinig? Message? Advice para sa mga Pisces na maaaring makapakinig nito. Pisces this week, guidance po para sa kanila. Cut natin into 3. Pisces will be straightforward. Advice na kailangan yung marinig ngayong linggo. The 7 of Wands. The 4 of Wands. And the Justice card. Uy! Alam nyo, parang lately, ganito yung nababasa ko sa mga Pisces. Alin? Nakakakita ko ng paglaban nyo or paglalim pagdating sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, pamilya, patuloy nyong pakikibaka, paglaban sa buhay, karera, para sa inyong mga pamilya, mahal sa buhay, kapareha. Hinahanap nyo yung tamang hustisya para sa kanila. As a Pisces, very selfless kayo, compassionate. Andiyan yung pagiging nurturer nyo. Na ang ganda. Yan po ay hindi nababaliwala Pisces. The 4 of Wands, merong celebration. Gaano man kalaki, kaliit, maybe a sign to celebrate your wins, your small wins. Pisces, gaano man kalaki, kaliit, again, i-recognize mo rin yung patuloy mong laban na kinakaya, nalalagpasan. Kasi ang dito ang hustisya. Ito pwedeng kuksang umangat, yung justice ay marireceive nyo, matatanggap nyo ngayong linggo or ipaglalaban nyo pa rin. Huwag nyong sukuan kung ano man yung gusto nyo pang marating sa relasyong ito, sa trabaho, maging ano pa man yan.
Ang ganda actually. Hindi kailangan laliman ang pinagsasabi ni Moonchild, pero merong selebrasyon. Meron kayong ipagdiriwang. Merong pagwawagi dito. Lalo pa kung nai-apply nyo na itong paglaban sa inyong relasyon o posisyon, hindi kayo sumuko. At ito na. Meron kayong isa-celebrate this week. Okay? Or, ito yun about sa relationship, paglalim, ihahabol natin. For some of you, why I'm getting a message, justice. Meron ako nakikitang contract dito. Could be a marriage contract. Or kung ngayon pa lang aangat, merong love or marriage proposal. 4 of Wands, this is about events, party, or wedding po kasi. Reversal tayo, so pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Pero andito, ang tamang justice, balance. Okay? Kaya naman hindi perfect ang mga bagay-bagay. Maaring dumaan na kayo sa ilang difficulty or ilang struggle ng buhay. Kung sa relasyon ito, maaring kung nalagpasan nyo na, okay, itong ilang ups and downs, struggles in life, sa inyong connection, kumbaga, parang sa hinabahaba ng prosesyon, doon din ang tuloy ninyo sa kasalan. Ayan, why not? For some of you, hindi kailangan ipilit. 7-4, this is about your relationship, emotions, family, dito lahat. Claim natin na nasa inyo ang alas, merong hustisya. Parating yan. Or maybe a message, marahil kailangan kong mapaangat ito. Okay? Tanungin ang sarili, andito pa ba ang isang Pisces? Andito ka pa ba sa sitwasyon, posisyon, relasyon, kung saan nare-receive mo ang tamang hustisya? Deserve mo ang magmahal, ang mahalin at itrato ng tamang pagtrato. Kung paano mo tinatrato ang ibang tao sa iyong paligid. Ito yung umaangat para sa inyo na may hugot pa ngayong linggo, Pisces.